Lumipas na ang panahon ng babala at narito na ang panahon ng paghihiganti. Hunyo 15 ginawa ni Vladimir Putin ang pinakamalaking pagkakamali sa buong digmaan niya. Naglunsad siya ng malawak na pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine at winasak ang halos 1,000 taong katedral sa Kyiv. Monasteryo itong nakaligtas sa pananakop ng Mongol at 2 digmaang pandaigdig. Ngunit ngayon ay sinusubukang sirain ni Putin. Ngunit may bagay na hindi niya naisip. Matagal lang binalaan ni Zelensky na kung patuloy umatake ang Russia sa mga sibilyan ng Ukraine, lalampas sa Ukraine ang tugon. Ang tugon ay darating mismo sa Moscow. At wala pang 24 na oras matapos masunog ang katedral, naging realidad ang babalang yon. Kailangang malaman ng Russia na mahirap ang aming taglamig at hindi rin magiging madali para sa kanila. Nagpakawala ang Ukraine ng isa sa pinakamalaking air attack na nakita ng Moscow. Ang pinakamamalaking refinery ng Russia, 10 milya lang mula sa Kremlin ay nagliyab. Nagising ang mga elitista ng Russia sa ingay ng mga drone sa labas ng bintana. Sa unang pagkakataon sa digmaan, nakita ng milyon-milyong karaniwang Ruso sa kanilang mga telepono kung gaano kalakas ang Ukraine at kahina ang depensa nila sa himpapawid. Sa video na ito, ipapaliwanag ko kung paano bumalik kay Putin ang kanyang pinakamalaking pagkakamali at napahamak siya dito. Magsimula tayo sa gabi ng Hunyo 15, isa sa pinaka-nakatatakot na gabi para sa Ukraine. Nung gabing iyon, nagpalipad ang Russia ng mahigit 600 drone at maraming ballistic at cruise missiles sa Ukraine. Sa pag-ataking ito, 5 sibilyan ang napatay at higit 35 ang nasugatan. Ngunit hindi dami nang namatay ang dahilan, kaya natatangi ang pag-ataking ito. Kakaiba ito dahil unang beses pinuntirya ng Russia ang ganito. Sa pag-atake, isang Russian drone ang tumama sa Pretisk-Prekreslavra Monastery sa Kyiv. Sa loob ng monasteryo na iyon ay may isang katedral, isang estrukturang nakatayo na mula pa noong ika-11 siglo, halos 1,000 taon na. At pinili ni Putin ang estrukturang ito bilang target niya. Isa ito sa pinakamatanda at pinakabanal na lugar sa buong Orthodox na Kristyanismo. Nandun ang mga dambana at relikya na dinarayo ng mga peregrinyo sa loob ng maraming siglo. Hindi ko kayang ipaliwanag ng sapat kung gaano kahalaga, katanda at kabanal ang lugar na ito. At hulaan mo kung ano, habang nasasunog ang monasteryo matapos ang pag-atake, sinikap ng mga pari sa loob iligtas ang mga krus sa estruktura. Tingnan mo. May pari sa likod ko na nililigtas ang isang krus dahil tinamahan ng mga missile ng Rusya ang halos 1,000 taong gusali na ito. Makikita mo ang pulis sa likod ko na nagbabantay laban sa mga missile at drone na pumapasok sa lungsod. Hindi ko akalaing gagawa ko ng ganitong video. Pero alas 4 na ng umaga dito sa Ukraine. May mga bumbero sa paligid na nag-aapula ng sunog sa gusaling nasa likod ko. Hindi pa rin ako makapaniwala na nasasaksiyan ko ito at lahat ay kabado. Alam mo, nilalagay ng mga bumbero ang buhay nila sa panganib para iligtas ang gusaling ito. Habang ang mga pare ay sinusubukang iligtas ang mga artipakto at sagradong bagay. Libuat ilang bala, alam mo, pasensya na. Nandito ako ngayon para gawin ang video na ito at ipakita na ang digmaan ng Russia ay laban sa sibilisadong mundo, hindi tungkol sa lupa o teritoryo. Kahit delikado, pumunta ako dito dahil sa isang tiyak na dahilan. Tignan mo, hindi ito peke. Kapag binanggit ng Moscow ang pananampalataya, ang totoo ay pagkawasak ang ibig sabihin nila. Ganito ang tunay na anyo ng banal na digmaan ni Putin. Ang nakikitang pinsala ngayon ay dulot ng pag-atake ng mga Ruso. Agad na nagkaroon ng pandaigdigang reaksyon. Lahat ng lider ng kanluran na pro-Ukraine ay kinondena ito sa loob ng ilang oras. Alam mo ba ang sumunod? Kahit ang ilang taga-suporta ng mga Ruso ay natahimik sa nakakagulat na pag-atake dahil wala silang maipangatuwiran para sa ginagawa ni Putin. Matapos ang ilang oras, nakaisip ng palusot ang online na taga-suporta ng Kremlin at sinabing hindi ito drone ng Russia. Missile lang daw ito ng Amerika na aksidenteng pinakawalan ng Ukraine at bumagsak sa katedral. Problema sa paliwanag na yan kasi nakakita ang mga investigador ng mga labi ng bagay na umatake sa katedral. Ulaan mo kung ano? Sa mga labi,
ang narecover ay mga piraso ng isang Geran 2 na drone ng Russia. Ang Geran 2 ay isang drone na ginagawa sa reyon ng Albuha sa Russia na naging sentro ng industriyang militar ng Russia. Tugma ang serial number at mga bahagi sa Russian drone, hindi sa American missile. Ibig sabihin, kasinungalingan lang ang dahilan ng Russia. Gusto kong ipakita sa inyo ang isang clip mula kay Pangulong Truman noong dekada 50 kung saan ipinaliwanag niya kung bakit mahirap pagkatiwalaan ang mga Ruso, lalo na ang mga opisyal ng gobyerno. Pakinggan ninyo. Tiwala ka ba sa mga Ruso? Hindi. Bakit hindi? Wala na. Bakit hindi? Nilabag nila ang lahat ng kasunduang ginawa nila sa akin. Kaya hindi ko sila pinagkakatiwalaan. May magandang balita tungkol sa katedral na ito na tatalakayin natin mamaya. Pero unahin muna natin kung paano tumugon ang Ukraine. Tandaan, hindi ito 2022, kundi 2026 na. Hindi na tinatanggap ng Ukraine ang mga atake ng Russia. Lumalaban na sila at mas malakas pa ang kanilang ganti kaysa sa depensa ng Russia. Ayon kay alkalde ng Moscow, isa ito sa pinakamalalaking pag-atake na naranasan ng Moscow. Mahalagang tandaan, wala talagang kakayahan ang Ukraine na maabot ang Moscow bago ngayong taon. Siguro meron, pero hindi kapansin-pansin noon ang mga pag-atake. Sinabi ng alkalde na ito ang isa sa pinakamalalaking pag-atake ngayong taon. Mahalagang tandaan na hindi direkta pero kinukumpirma niyang maaring ito ang isa sa pinakamalaking pag-atake sa kasaysayan ng Moscow. Ngayon, kumpleto na ang mga detalye natin. Alam natin kung ano ang tinarget ng Ukraine. Mayroon tayong mga video kung paano nangyari ang pag-atake at kung gaano kalaki ang pinsala. Pero bago tayo magpatuloy sa mga video na yon, mabilisang paalala lang na madalas i-flag ng YouTube ang ganitong mga video kahit na balita lang ang tinatalakay natin. Kung gusto ninyong suportahan ang channel, i-like at mag-subscribe sa ibaba para makatulong sa amin sa algorithm. Ngayon, tingnan natin kung ano ang tinarget ng Ukraine. Isang nakakahiya na umaga para sa diktador ng Rusya, inhal ang pinakamalaking refinery sa Moscow at isa sa pinakamalaki sa buong Rusya ay nasusunog na yon matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng mga drone ng Ukraine na nakalusot sa pinakaprotektadong himpapawid ng bansa. At mahalagang bahagi yan, by the way. 3 buwan lang ang nakalipas. Pinalibutan ni Putin ng maraming patong ng depensa ang Moscow. Kiltakot siya sa drone attacks ng Ukraine. Siguro nailipat na ang ilang air defense sa iba-ibang bahagi ng bansa dahil sa dami ng tinatamaan ng Ukraine. Kaya sigurado ako mas marami ng butas sa mga patong-patong na air defense ngayon kaysa nung 3 buwan ang nakalipas. Pero kahit ganun, masasabi pa rin na ito ang isa sa pinakaprotektadong airspace sa mundo. At sa kabila nito, malayang nakakalipad ang mga Ukrainian drone. Gaya ng makikita mo, maya-maya lang. Pero kahit ganoon, tingnan mo kung gaano kahalaga ang refinery na ito. Nagpo-proseso ito ng 13 milyong tonelada ng langis bawat taon at nagsusupply ng 40% ng fuel sa Moscow at karatig na rehiyon. Bukod pa dyan, ang refinery na ito ay nasa 15 kilometro lang, kaya't wala pang 10 milya mula sa Kremlin. Hindi natin alam kung saan nagtatago si Putin dahil gusto niya itong ilihim. Pero gayunpaman, gaya ng nabanggit natin dati, ito ang nagsusupply ng 40% ng gasolina ng Moscow, 50% ng diesel nito, at sa kabuuan, tinutugunan nito ang humigit kumulang 70% ng pangangailangan sa gasolina ng kabisera ng Russia at mga kalapit na reyon. Isa sa 3 sasakyan sa Moscow ay gumagamit ng produkto mula sa refinery na ito. Bukod pa rito, ginagamit ang bitumen ng planta sa paggawa at pagkumpuni ng halos kalahati ng mga kalsada sa Moscow. Ang bitumen ay malagkit na pulang pandikit na makikita sa kalsada at mahalaga ito. Hindi ko gaanong gets ang engineering, pero kitang-kita kung bakit mahalaga ang refinery na ito. Ito ang dahilan kaya tinarget ng Ukraine at ramdam ng mga Ruso ang epekto kapag nagsara ang ganitong refinery. Bago natin talakayin ang reaksyon ng mga Ruso sa kanilang mga problema, panuurin muna natin ang mga video ng mismong pag-atake dahil marami tayong footage. Una, may video ng Ukrainian drone na basta na lang lumilipad sa himpapawid ng Moscow, naghahanap ng target. At muli, isa ito sa pinakaprotektadong airspace sa buong mundo. Kaya panuurin ninyo. Sa susunod na video, may isang taga-Moscow
na nagising sa ingay ng mga drone sa itaas ng kanilang gusali. Kaya kumuha siya ng telepono at nag-video. At hindi sinasadyang nakunan niya ang isang bagay na malamang ay ayaw ipakita ni Putin sa buong mundo. Isang bagay na malamang ay ayaw din ni Putin na makita ng mga Ruso. Isang direktang tama sa Moscow. At malaki ito. Kaya panoorin ninyo. At narito pa ang isang clip. Isa pang direktang tama, pero ngayon ay mismong sa refinery na. Isa sa pinakamahalagang refinery sa Russia. Panuurin ninyo. Ngayon, bihira na itong mangyari. Nakita nating nagre-record ang mga Ruso ng resulta ng pag-atake. Madalas mula sa mga lungsod sa labas ng Moscow. Una sa lahat, syempre, ipinapakita nito sa mga Ruso at sa buong mundo na umabot na talaga ang Russia sa puntong hindi na nila kayang ipagtanggol ang sarili nilang kabisera. Pangalawa, napakagandang impormasyon nito para sa pagtatasa ng pinsala sa labanan. Sigurado akong kayang tukuyin ng mga eksperto ng Ukraine kung ano mismo ang tinamaan nila, anong klaseng pinsala ang naidulot nito at gaano katagal bago makabawi ang Russia mula rito. O kaya kung gaano katagal bago maayos ang pinsala. Kaya nga ayaw ng Russia na mag-record at mag-post online ang mga Ruso ng ganitong mga video. May mga batas sila laban dito at pinapatawan sila ng multa. Yung mga Rusong nagpo-post nito, pinagmumulta sila sa korte kapag nahuli at napatunayang nagkasala. Alam ng Russia na nagbibigay ito ng military advantage sa Ukraine. Pero patuloy pa rin itong nangyayari. Pagkatapos ng pag-atake, naglabas si Zelensky ng pahayag ukol sa dahilan ng pag-atake at kung bakit magpapatuloy ang Ukraine sa paggawa nito. At nakakagulat ito. Bago ko basahin yon, mabilis lang. Ang mga clip na tulad ng napanood ninyo ay madalas dahilan kung bakit dinidemonetize ng YouTube ang aming mga video kahit balita lang ang tinatalakay namin. Ganito talaga dapat gumana ang news channel. Pero minsan, may pagkakamali pa rin. Kung nais niyong suportahan ang aming pag-uulat sa digmaang ito, sumali bilang miyembro ng channel o bisitahin ang basicsinsider.com. Mayroon kaming mas mahahabang bersyon ng bawat video simula ngayon para sa mga miyembro. At bukod pa dyan, makakakuha kayo ng mas maraming balita at eksklusibong mga video kapag naging miyembro kayo. Kaya maraming salamat sa inyong suporta. At na yon, pag-usapan na natin ang pahayag ni Zelensky. Naramdaman ng rehiyon ng Moscow ang abot ng kakayahan ng Ukraine sa malayo. Tinamaan ng isang oil refinery na nasa 500 kilometro ang layo. Dapat pilitin ang Russia na tapusin ang kanilang digmaan laban sa ating mga tao. At ang mga sandatang may mahabang abot ng Ukraine ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng ganitong uri ng presyon. Ngayon, ang huling pangungusap na ito ang mahalaga dahil ito mismo ang tinatalakay ng video na ito. Kung bakit naganap ang pag-ataking ito dahil sa mga aksyon ni Putin. At dito, kinumpirma yon ni Zelensky. Ang pag-ataking ito ay tugon sa mga pag-atake ng Russia at pagpapahaba ng digmaan na dapat matapos. Mabuhay ang Ukraine. Gusto kong ihambing ang dalawang pag-atake dahil mahalagang tandaan na hindi Ukraine ang nagsimula ng digmaan. Sa kabila nito, sila pa rin ang mas disiplinado. Narito ang malinaw na pahayag ng punong ministro ng Ukraine tungkol dito. Hindi tulad ng Russia, ang target ng Ukraine ay hindi ang mga 1,000 taong gulang na sentro ng silangang Kristyanismo, kundi ang ekonomikong pinagmumulan ng pondo ng Moscow para sa digmaan. Hindi tayo magkapareho. Gusto naming matapos ang digmaan na ito at magkaroon ng kapayapaan, isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Yan ang perpektong pagkakaiba ng lahat ng ito. Sinimulan ni Putin ang digmaan para kunin ang Kiev sa 3 araw. Pero 4 na taon na, nawawala na ang kontrol niya. At mas grabe ang pag-atake sa mga sibilyang Ukrainian. Sa kabilang banda, narito ang Ukraine. Kahit na mas lumalakas ang bansa, mas lumalakas ang militar ng Ukraine, nananatili pa rin silang disiplinado. Target nila ang mga refinery at supply lines ng militar ng Russia. Habil, mas malaki ang epekto nito sa kanilang layunin. Kung matalino si Putin, mapapansin niyang ang estratehiya ng Russia na atakihin ang sibilyan ng Ukraine ay nagpapahina sa Russia
sa dalawang panig. Parang napapalibutan ng militar ng Russia. Kapag inaatake ng Russia ang mga sibilyan ng Ukraine, mas nagkakaisa at tumitibay ang loob nila laban sa digmaan at pananakop. At sa kabilang banda, kapag gumaganti ang Ukraine sa pamamagitan ng pag-atake sa mga refinery ng Russia at mga linya ng supply ng militar ng Russia, hulaan mo, ang populasyon ng Russia ay tumatalikod na rin sa digmaan dahil sila mismo ang direktang naghihirap ngayon. Makikikita nyo rin, paubos na ang gasolina sa mga gasolinahan ng Russia at hirap na ang supply chain nila. Kaya hindi na sapat ang supply sa mga tropa gaya dati. Dahil dito, nahihirapan ang Russia. Ayon sa ulat, parehong may kakulangan sa gasolina ang Moscow at St. Petersburg. Parehong nagsimula na ang dalawang lungsod sa pagrarasyon kung gaano karaming gasolina ang pwedeng bilhin ng isang driver. Mahalaga ring tandaan, ito ang kabisera ng isang bansa na napakaraming langis. Hindi talaga kapani-paniwala. Bukod dyan, ito ang pinakamalaking lungsod sa Europa. Ngayon, naghihirap ang mga tao. Tingnan niyo ang ulat na ito. Sa buwan ng Mayo lang, inatake ng Ukraine ang mga oil refinery ng Russia ng 16 na beses. Sa katunayan, na yung buwan lang, tinarget nila ang 8 sa 10 pinakamalalaking refinery ng Russia. At kung palalawakin mo pa ang bilang para isama ang mga pag-atake sa mga oil depot at iba pang infrastruktura ng petrolyo, umabot sa halos 30 pag-atake ang isinagawa ng Ukraine sa loob lamang ng isang buwan. Halos araw-araw ang mga pag-atake. Ngayon, nararamdaman na ng Russia ang epekto ng kampanyang ito. Kamakailan lang, ipinagbawal ng Russia ang pag-export ng mga produktong petrolyo. Kaya sa tingin ko, dati ipinagbawal nila ang gasolina at ngayon ipinagbawal na rin nila ang jet fuel. Ito ay para mapanatili ang supply sa lokal na merkado. Tingnan natin ang datos ng produksyon para malaman ang tunay na kalagayan ng merkado ng langis ng Russia. Bumagsak ang produksyon ng langis ng Russia sa pinakamababang antas sa loob ng 16 na taon. Makikita sa chart ang taon ng produksyon kung saan bawat linya ay tumutukoy sa isang taon at halos magkadikit. Alam mo, nagbabago ang produksyon ayon sa demand sa normal na saklaw. Pero pansinin mo yung birding linya sa ibaba? Iyan ang 2026. Ito na ang pinakamababang naitala ng Russia sa 16 na taon. Bukod dito, mas bumibilis pa ang pagbaba nito kada buwan. Ibig sabihin, dahil sa mga kampanya ng Ukraine, nagsasara na lang ang mga pabrika ng langis o oil refinery ng Russia. Balikan natin ang mga kwento at tingnan kung paano tumutugon ang mga elite ng Russia. Dahil sa huli, kapag bumagsak ang produksyon, ang mga tao ang naghihirap. Compilation ito ng mga residente ng Moscow na tumutuligsa sa kanilang mga paghihirap. Mga mahal naming customer, ano yon? Nagpabayad ng advance? Mukhang totoo nga, hindi kalokohan, di ba? Papasok na ako para magtanong, kailangan ko magpagas para sa 65 litrong tangke, 68 kilometro na lang ang range ko, kaya kailangan ko magpa full tank. Mapupuno ba natin? Pwede ba akong magbayad dito? Tara, pasok tayo. May tanong ako, may limitasyon ba sa gasolina? Oo, maximum 20 litro lang. Kung malpagas ako ng 65 litro, hindi pwede, tama? Oo. Sabi nila, dumating na rin tayo sa ganitong panahon. Sa Tatnef, 20 litro lang kada sasakyan ang binibigay nilang gasolina. Hindi na pwedeng lumampas. 40 litro sa diesel, 20 litro sa gasolina, at 200 litro para sa truck. Jesus. Ayon sa balita, nagsimula ito noong Hunyo 12 at hindi pa tiyak kung kailan matatapos. Ayos lang ang Lukoil at Bashneft, paborito nating lokal na gasolinahan dahil walang limitasyon doon. Napaka hindi ka nice kapag nililimitahan ka sa isang bagay. Lalo na kung gasolina ang pinag-uusapan. Nasa bansa kang may sariling gasolina, pero limitado pa rin ang supply mo. Masama ang sitwasyon, parang bangungot. Tingnan mo ang nangyayari sa Moscow, mahaba ang trapik, 1 kilometro, para lang sa gasolinahan. Mga 40 minuto na kaming nakatayo dito. Akala ko hindi tayo maaapektuhan ng problemang ito. Puro pila sa gasolinahan ang kanang linya sa highway mula St. Petersburg papuntang Moscow. At ito ay nagdudulot ng mas malaking problema sa loob ng bansa para sa Kremlin. Napapansin na ng mga karaniwang Ruso na ang balitang nakukuha nila mula sa state media hindi talaga balita. Hindi nila talaga nalalaman ang totoo. Kasi isipin mo, isa sa pinakamalalaking pag-atake sa Moscow ang nangyari. Pero halos hindi ito binabanggit ng media. Tingnan mo, narito ang sinasabi ng mga pahayagan sa Rusya.
Nagpapababa ng presyo ng oil stocks ang mga ulat ng hindi planadong pagkukumpuni sa mga oil refinery ng Rusya. Ang pariralang hindi planadong pagkukumpuni ay kodigo para sa drone attacks ng Ukraine sa mga oil facility ng Rusya. Binabanggit nila ito ng didirekta. Kahapon, umatake ang drone ng Ukraine sa oil refinery sa Moscow, ngunit hindi ito binanggit ng Moskovsky Komsomolets ngayon. Iniulat na naging mahirap ang gabi ng ika-15 hanggang ika-16 ng Hunyo sa rehiyon ng Moscow dahil sa matinding pag-atake ng drone ng Ukraine na nagbasag ng mga bintana ng apartment at nagsunog ng bubong. 6 ang nasugatan. Gayun din ang pahayag na ito. Sa unang pagkakataon, gumamit ang hukbong Ukrainian ng mga advanced na drone sa pag-atake sa rehiyon ng Moscow. Nakayanan ng kalaban ang masamang panahon at may mga drone na lumipad kahit umuulan. Dagdag patungkol sa ekonomiya. May problema talaga sa federal na budget. Panandalian lang ang dagdag kita mula sa langis at gas noong Mayo dulot ng krisis sa gitnang silangan at kaunti lang ang naitulong nito. Ang epekto nito ay mabilis na nababawasan dahil sa malakas na rublo, mga diskwento sa langis at mga kahinaan sa lohistika. Sa unang 5 buwan ng 2026, bumaba pa rin ng 30% ang kita ng sektor ng langis. Ngayon, gusto kong tapusin ang video na ito sa isang positibong paraan dahil pakiramdam ko, hindi natin ito madalas nagagawa. Lalo na't geopolitika at digmaan ang tinatalakay natin. Pero gayon pa man, ngayong araw ay may maganda tayong balita. Alam mo ba, muling tumunog ang mga kampana ng katedral na inatake ng Russia 2 araw lang ang nakalipas. Nagsimumula na ang pagsasayos at bumabalik na ang mga pari sa dati nilang gawain. Tingnan mo ito, mayroon tayong aktual na video. Oh, tumutunog na ulit ang mga kampana sa Lavra. Ibig sabihin ay magpapatuloy ang lahat. Buhay ang lahat gaya ng Kiev. Sigurado akong walang Rusong makakawasak sa malaking lungsod na ito. Sa umaga, nagsisimulang pagalingin ng lungsod ang mga sugat nito. Sa ngayon, sa harap ng aking mga mata, kakapatay lang nila ng apoy sa gusali ng Art Arsenal at nagsimula na rin sila sa paunang pagsasaayos. Ngayon, ang huling kwento ay tungkol sa Oreshnik missile ng Rusya. Lagi itong binabanggit ni Putin, pero sa kasamaang palad, wala namang naging epekto sa labanan. Oh, hulaan mo kung ano? May bagong impormasyon na maraming problema ang missile na ito. Kaya para lang sa mga miyembro ang usapan. Kung interesado ka, maging miyembro na sa pag-click ng join button sa ibaba o bisitahin ang basicsinsider.com. Suportado mo ang channel at nagiging posible ang aming pag-cover ng balita. Magkakaroon ka rin ng access sa eksklusibong videos para sa mga miyembro. At higit pa dyan, makakakuha ka ng mas mahahabang bersyon ng mga video na inilalataala namin para sa lahat. Kaya, maaari kang sumali ngayon sa pamamagitan ng pag-click sa join button sa ibaba o pagpunta sa basicsinsider.com.